Binawi ng isang nagpakilalang alias Rene ang mga dating alegasyon niya laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Giit niya, binayaran umano siya ni Senadora Risa Hontiveros noon para tumistigo sa Senado. Itinanggi yan ni Hontiveros. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Pebrero noong nakaraang taon nang iharap ni Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umunoy pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si alias Rene. Si alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain property ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City na nakaranas daw ng pananakit sa kamay mismo ni Kibuloy at sexual na pang-aabuso sa ibang miyembro ng KOJC. Pero isa sa pasabog na pahayag noon ni alias Rene ang nasaksihan raw niya nang dumalo umuno kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Pero ngayon sa isang video na pinost sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol Valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurilio at binawi ang kanyang mga alegasyon sa pagdinig ng Senado. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Aniya, dinagdagan umano ng abogado mula sa opisina ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang affidavit. Wala rin daw katotohanan ang sinabi niyang ukol sa mag-amang Duterte. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurilio, binayaran umano siya ng 1 milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Ang mga sinabi ngayon ng nagpakilalang si alias Rene, tinawag ni Hontiveros na kasinungalingan. Lahat daw ng witness na iniharap sa Senate hearing tungkol kay Kibuloy ay malaya at voluntaryong nagbigay ng kanilang testimonya at mga ebidensya. Lahat daw ay may paper trail at pinatunayan pati ng ilang ahensya at opisyal. Handa raw silang ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. May rason daw sila para maniwala na pinilit o binayaran ito para madiskaril ang mga criminal proceedings laban sa pastor at pagbantaan ang kanyang mga staff at iba pang witness na nagsalita laban kay Kibuloy. Naghahanda na raw sila ng legal na hakbang laban sa anyay harassment at intimidation. Hindi raw nila palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Kibuloy at ng mga Duterte. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaikot-ikot ang kotseng yan sa isang gasolinahan sa barangay Mambugan, San Antipolo, Rizal. Halos kasabay nito ang pagsalpok ng isang dump truck sa isang wing van. Wasak ang harapang bahagi ng parehong truck. Ang mga sasakyan sangkot sa karambola ng 10 sasakyan. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno sa palusong na bahagi ng kalsada ang dump truck. 9 ang sugatan. Kritikal ang kondisyon ng driver ng nabanggang truck. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa insidente. Ilang metro lang mula sa pinangyarihan niyan, isa pang karambola ang nangyari. Sangkot dyan ang isang ring truck at 3 kotse. Ang mga aksidente nagresulta sa mabigat na trapiko roon. Pinalagaan ng Kamara ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero kaugnay sa pagiging matigas umano ng ulo nila kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecution Panel naman, ipinasa na ang isa sa mga certification na hinihingi ng impeachment court. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
Isa sa mga hinihingi ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang sertipikasyong nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, lalo na ang one-year rule. Isinumite na ng House Prosecution Panel ang resolusyon ng Kamara kaugnay nito. We have our legal basis and factual basis to say na it was constitutional to begin with po. Inihain din nila sa Senate Impeachment Court ang manifestation ng muling pagsusumite ng entry of appearance ng mga miyembro ng House Prosecution Panel. Because pinuna nila that when the entry of appearance was made, the impeachment court was not yet convened. So, nirefile namin para wala ng issue. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ng pleadings ang mga abogado ng bise. Pero ang impeachment court, wala pa raw magagawang aksyon hanggang hindi nagbubukas ang 20th Congress ayon kay Senate President Chis Escudero. Hinihintay rin ang hiningi ng korte sa mga papasok na kongresista na desidido silang ituloy ang kaso laban sa bise. Kailangan din daw pumili ang Kamara ng mga magsisilbing prosecutors. July 28 kami magre-resume pero ceremonial yon para sa sona ng Pangulo. Magsisimula pa lang talaga makapagtrabaho ang Senado at Kamara ng July 29. Pero hindi kami pwede schedule agad hanggat una, wala pa yung prosecutors. Pangalawa, wala pa yung compliance in one shape or another. Nang tanungin ng Senate President kung anong mangyayari sakaling di sumunod ang Kamara, Lahat yon posible, Nympha. Ayokong pangunahan. Sa tigas ng ulo nila, ayaw nga tumanggap ng pleading, so hindi na ako magugulat kung gagawin mo nila yon. Biri mo, pagtanggap lang ng order, pagtanggap ng pleading, pagtanggap ng answer, pagtanggap ng appearance, pati yon papahirapan. Pero magkikita-kita kami sa tamang panahon, kaugnay sa mga ganyang ginagawa nila. depensa ng Kamara, hindi sila nagpapahirap. Hindi naman kami nagpapahirap. Kaya hindi pa matanggap ng House because there was a motion approved sa plenary. Doon naman sa entry of appearance, again, pinapaliwanag natin, wala naman tinanggihan. Hindi nga lang kasi nagpakilala ng maayos ang mensahero kung ano yung binibigay nila sa House na dokumento. Hindi naman sinabi kung entry of appearance to o para saan. Ang gusto natin, isang trial na magawa forthwith. Kahit ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara, nanindigan si Escudero na may jurisdiction pa rin ang Senate Impeachment Court sa impeachment ng bise. Sa sagot kasi ng bise sa summons ng korte, iginiit niyang wala ng jurisdiction ang impeachment court matapos nilang ibinalik ang articles of impeachment sa Kamara. I refer you back to the order itself. Pakibasa na lang po yung order dahil nakalagay naman doon, hindi ba? Return without dismissing nor terminating the case. Even if I am the Senate President bilang tagapangulo ng Senado, hindi ko pwedeng dagdagan o bawasan pa yung pinagbotohang order ng Senado. Hindi pa naman malinaw kung dadalo si Vice President Duterte kapag nagsimula na ang impeachment trial. Ayon sa bise, nakadepende ito sa sasabihin sa kanya ng mga abogado niya. Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw ko magsunog ng pera para lang hindi makinig sa kanila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nasawi ang isang lalaki matapos malunod sa dagat sa Iloilo City. Sara, ano nangyari? Rafi, lasing umano ang lalaki nang maligo sa dagat ayon sa pulisya. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglangoy ng lalaki. Lumayo pa siya ng ilang metro hanggang sa hindi na nakunan ng CCTV. Ang lalaki hindi na nakaahon ayon sa mga taga-barangay. Natagpuan ang kanyang katawan makalipas ang 2 oras. Natukoy na ang kanyang pagkakakilanlan at nalamang taga-Hamtik Antique. Hinahanap pa ang kanyang pamilya. Sa Cagayan de Oro City naman, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki malapit sa Coastal Road.
Isang mangingisda raw ang lalaki na 49 anyos at residente sa lugar. Ayon sa pulisya, nagpaalam ang lalaki sa kanyang asawa na papalaot ng madaling araw. Wala raw silang nakikitang foul play sa pagkamatay ng lalaki. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kanyang pamilya. Saan damakmak na mga plastik na puno ng medical waste ang basta na lang itinapon sa Tabogon, Cebu. Natagpuan ang mga yan sa isang bakanteng lote sa Barangay Libho. Laman ng mga yellow trash bag ang infectious waste gaya ng mga blood sample collection tube, dialysis tube at syringe. Nababahala ang mga residente lalo't nadiskubre ang mga ito malapit sa 2 paaralan. Sa inisyal na investigasyon ng Tabogon LGU, posibleng galing sa isang diagnostic clinic ang mga basura. Patuloy ang kanilang investigasyon. Para naman po sa mga nakatatanggap pa rin ng scam messages o kahina-hinalang link, abay may Facebook group na kung saan po pwede ho tayong magsumbong. Nakamonitor din doon ang pulisya para maaksyonan agad ang mga reklamo. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Pikon na pikon ka na ba sa mayat-mayang scam na natatanggap mo? Mula sa mga text na may link na nag-aalok ng credit card o nagbabantang isasara ang bank account mo kung hindi mo ikiklik hanggang sa mga alok na trabaho. Ang iba nga gumagamit pa ng deepfake ng mga personalidad na nag-e-endorso ng serbisyo o produkto. Pinakahuli ang paggamit sa peking video ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung noon, pwede lang mag-report sa Facebook page ng PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group, ngayon may dedicated Facebook group na tututok sa mga scam lang para hindi humalo sa ibang sumbong. Ang Scam Vault PH na binuo ng PNP-ACG at grupong Scam Watch Pilipinas. Dito, pwedeng mag-post ng screenshots at link ng mga kahina-hinalang post na ituturing ng PNP na timbre para aksyonan sila. Force multiplier para at least direkto ang may bibigay na natin kay PNP-ACG. I-share nyo yung link, yung screenshot. Importante yung link para at least mapa-take down. Sila mismo ang nakikipag-ugnayan sa social media site para maalis yan. Sana immediate. Meron sila community standard na sinusunod. Sana there must be a regulation on that. And another thing is for them to have physical office here in the Philippines para magkaroon talaga ng accountability. Marami-rami na rin daw ang nahuhuli at napapakulong ng PNP-ACG kaugnay sa mga paglabag sa Cybercrime Act. Mula December 2024 hanggang June 2025, sa 608 na inaresto, 116 na ang nahatulang guilty. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mula sa lovely Bicolana candidates, isa ang nag-stand out para makuha ang title sa Miss Iriga 2025 competition sa Camarines Sur. Our Miss Iriga 2025 is you, candidate number 9! Ang pambato ng Iriga City na si Bettina Pauline Francia ang nakakuha ng korona. From the swimsuit round hanggang sa Q&A portion, kakaibang confidence at elegance ang ipinamalas ni Bettina. Itinanghal naman ng Miss Bicol Tourism 2025 si Alexandra Krishna Orino at si Angelica Centeno ang Miss Rinconada 2025. Host sa Coronation Night, sina Sparkle Stars at former Miss Universe Philippines Queens Rebia Mateo at Bea Gomez. Pinangunahan ng Philippine Medical Association ang ikalawang Dengue Summit sa Quezon City. Pinag-usapan sa pagtitipon kung paano makakamit ang target na zero dengue death pagdating ng 2030. Sa datos po ng Department of Health, mahigit 400 na ang mga namamatay sa dengue mula January hanggang ngayong June 2025. Nasa mahigit 120,000 naman ang mga kaso at posibleng tumaas pa raw sa mga nalalabing buwan ng taon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, tuloy ang mga hakbang nila kontra dengue, gaya po ng Alas 4 kontra mosquito campaign at pinag-aaralan na rin ang pagkakaroon ng bakuna kontra dengue.
Dahil hindi umabot sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress, muling isusulong ng ilang labor group ang panukalang taas sahod sa paparating na 20th Congress. Hiling nila sa Pangulo is-certify as urgent ang panukala. Balitang hatid ni Mariz Umali. Batas. Wage increase na sana pero naging bato pa. Kaya ganun na lang ang pagkadismaya ng mga labor groups dahil kahit naipasa na ng Kamara at Senado ni hindi umabot sa Bicameral Conference Committee ng 19th Congress ang panukalang aumento sa sahod. Yan yung isa sa mga pinakamalungkot. Paano nangyari yon? Na 100 yung pumasa sa Senado, 200 yung pumasa sa House of Representatives, pero ang ending, 0. Wala man naibigay. Kaya sa pagbubukas daw ng 20th Congress sa Hulyo, agad daw ihahain muli ng TUCP party list ang panukalang 200 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Gagamitin daw nila ang Section 48 ng House Rules para pabilisin ang proseso. Lalo't mahigit 1 taon din daw natenga ang panukala sa House Committee on Labor and Employment. Target din daw nilang maisama ang wage hike bill sa mga LEDAC priority measures. Sa ilalim ng Section 48 ayon sa TUCP, pinapayagan ng mas mabilis na pagpapasa ng priority bills na naaprubahan na sa third reading ng nakaraang Kongreso. Kaya panawagan ng mga manggagawa sa Pangulo is-certify niya as urgent ang legislated wage hike. Itaas mo kaya ang sahod para naman, alam mo, i-shore up mo naman ang popular support mo. Lahat naman ang ginagawa ng Presidente sa mga programa ina-address ang mga pangangailangan ng mga manggagawa, subalit binabalanse rin niya para patuloy na lumago ang ating ekonomiya, maragdagan ng employment, tumaas ang level ng employment at pati yung quality ng employment. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa 800,000 pisong halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nakuha mula sa naarestong Chinese national sa Maynila kagabi. Ang suspect, inaresto ng tangkay umunong magbenta ng nakaw na kotse. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang Chinese national nga ang naharap ngayon sa patong-patong na reklamo matapos maaresto kagabi. Una siyang inireklamo, Rafi, sa PNP Highway Patrol Group ng pagbebenta ng sasakyan sa napakamurang halaga. Inalok niya raw online ang isang subcompact SUV sa halagang 180,000 pesos lang. Yun pala, nakaalarma ang sasakyan dahil nakaw, sabi ni HPG spokesperson Lieutenant Nadim Malang. Kaya nagsagawa ang HPG ng entrapment operation sa Paco, Maynila kagabi. Huli ang 32 anyos sa Chinese national na sakay ng isang mamahaling sasakyan. Pero nang inspeksyonin ang sasakyan, may mga nakitang droga gaya ng party drugs, cocaine at shabu na nagkakahalaga ng halos 800,000 pesos. May nakuha rin daw na baril. Lumalabas sa investigasyon ng HPG na supplier daw ang suspect ng party drugs at iba pang illegal na droga dito sa Metro Manila. Isa sa ilalim sa investigasyon ng kanyang cellphone para malaman kung sino-sino ang kanyang mga parokyano. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Anti-Fencing Law. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng naarestong suspect. Yan ang latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion.